After sinalaman yun, umalis siya sa school niya. At dumiretso sa ospital para bisitahin si Suho. Lola lang ni Suho ang nasa kwarto ni Suho. She was sad kasi hindi pa nagigising si Suho. Nagsimulang umiyak si Sin. Nang makita niya ang kanyang matalik na kaibigan na nakahiga linggo-linggo sa kama. Bomba ibabad ang ulo at manatili sa kanyang silid. Dumating ang kanyang abogado para sabihin sa kanya na hindi namatay si Suho. Susunod na araw, pumunta si Sin sa G's noong high school. Bagong high school iyon ni Young Ben. Dumating siya sa paaralang iyon upang hanapin ang batang Ben. Pagdating ng batang Ben sa classroom niya, bigla, dumating si Sin at inatake siya. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghampas sa kanyang ulo. Sa desk niya, sinaksak din niya ng panulat ang balikat ng batang Ben. Tinanong ni Sin ang batang Ben tungkol sa nangyari sa gabi. Tinanong niya kung bomb silk ang may gawa nito. Sinabi ni Youngbin na hindi niya alam dahil wala siya doon. Nabali kasi ang mga daliri niya. Matapos masugatan ng Suho noong gabing iyon. Bago makita maghanap ng mga bombs magbabad. Sinabi sa kanya ni Youngbin yon. Kaunti lang ang alam niya sa nangyari sa gabi. After niyang panoorin ang video na pinadala ni William. Nalaman ni Sian ang totoong nangyari. Mula sa video na iyon. Kahit walang kinalaman ng batang Ben dito. Binugbog pa siya ni Sian. Pagkatapos noon. Hinahanap ni Sian si Wiyong. Sinubukan niyang bugbugin siya ng bakal sa kamay. Sa kasamaang palad, inaasahan ni Wiyong ang kanyang paggalaw mula noong siya ay isang apoy. Sa wakas ay nag-away sila. Binuksan namin si Sean. Wala kasing fighting skills si Sean. Pinili ni Sean na ipaglaban siya. Naalala niya yung Suho Tom. Kung nakipag-away siya, sa kasamaang palad ay umatake kami at mabilis kaming natuto. Paulit-ulit na inatake ni Wiyong si Sean. Ngunit sa kanyang katalinuhan, nagawa ni Sean na manguna. Gumagamit siya ng sintas ng sapatos para labanan siya. He even managed to avoid Wyan's smack. Hinampas ni Wyan ang barbell sa halip at nasugatan ng kanyang kamay. Nakita at ginamit ang sandaling ito para hampasin ng barbell ang paa ni Wyan. Wiyong, subukang humanap ng dahilan tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Ngunit makita siyang tumanggi na patawarin siya. Pinali niya ulit ng barbell ang paa ni Wiyong. Bomsok at ang kanyang ama ay papunta sa Bomsok School para magpaalam at ipaalam sa kanya iyon. Si Bomsok ay lilipat sa ibang paaralan sa ibang bansa. Ngunit biglang bata maaari kang tumigil. Bomsok felt na hindi kasama sa kanyang grupo. Ang mga guro sa Bomsok School ay naghihintay para sa Bomsok at ang kanyang ama. Dahil alam nila kung sino ang ama ni Bomsok. Pagkatapos noon, Bomsok ay kumukuha ng pagsusulit. Samantala, nagkukunwaring nagtatanong ang kanyang ama tungkol sa estudyante na malubhang nasugatan. Sabi ng guro, may isang estudyante na nasugatan ng husto. Sabi nila sa kanya, nasugatan ng estudyanteng iyon dahil nahimatay siya. Nang mag-ehersisyo siya sa isang gym. Natuwa ang ama ni Bomsok sa narinig. Dahil walang nakakaalam na anak niya ang may gawa nito. Habang ang lahat ay kumukuha ng pagsusulit, dumating si Sin sa paaralan at kumuha ng fire extinguisher. Dumating siya sa classroom niya. May uniforme na puno ng dugo. Kanyang mga kaklase at guro. Nagulat ako nang makita ang kanyang hitsura. Biglang umatake si Sin gamit ang fire extinguisher. Tinitingnan siya ng mga bomba nang walang takot. Yung John, subukan mong tulungan si Taehong. Pero hinampis ni Sean ng fire extinguisher ang ulo niya. Nawala ng malay si Sean. Patuloy ang pag-atake ni Sean kay Taehong. Pagkatapos niyang maghiganti sa 2 taong iyon, lumapit si Sean kay Bomsok. Bomsek, nakaramdam ng kawalan at pagsisisi sa kanyang ginawa. He told Sin to beat him up ayon sa gusto niya. But Sin hindi makaatake Bomsok. Dahil tinuturing pa rin niya itong kaibigan. Sa wakas ay napaluha sila. Iniwan ni Sean ang mga bombang nakababad sa sahig. Nang walang kahit isang suntok sa kanya. Lahat ng estudyante sa school ay kinilabutan kay Sean. Sinusubukan ng ilang guro na pigilan siya. Kinuha ni Sean ang galit niya sa bintana. Kasi, kinasusuklaman niya kung paano pinili ng paaralan na ilihim ang problemang ito. Wala silang ginawa para tulungan ang kaibigan niya na nakoma. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, bumalik si Shen sa ospital para bisitahin. Suho ay nasa kuwit pa rin.
Naisip niya na nagising si Suho mula sa kanyang kuwit. At sinabi sa kanya na nag-overreact siya sa kanyang problema. Tapos humingi sila ng tawad sa isa't isa. Dahil nabigo silang alagaan ang kanilang sarili. Sa wakas, nag-aral si Bumshook sa isang paaralan sa Pilipinas. Samantala si Suho ay nakoma pa. Nagpa siya si Younggi na iwan sina Sin at Suho. Dahil napagtanto niya yon, sinira niya ang kanilang pagkakaibigan. Sa una, si Sin ay ilalagay sa isang youth detention center. Dahil sa ginawa niya. Ngunit, after Bombs Up Father saw the video na nagpakita ng bahay na nahulog sa kama, nagpa siya siyang huwag magsabi ng anuman tungkol dito. Sinigurado lang niya yon. Walang paaralan na tatanggap. Makita ka sa kaluluwa. Tila, may high school na tatanggap pa rin ng Sin. Ito ay sa Jane High School. Sa wakas lumipat si Sin sa paaralang iyon. Siya ay isang kumpanya ng kanyang ama at ina. Sabi sa kanya ng kanyang ama, na ginawa namin noon ay isang ganap na pagkakamali niya. Ganito ang sitwasyon sa Jang High School. Ito ay isang mababang ranggo na mataas na paaralan. Manggugulo kasi ang mga estudyante doon. Hindi pinagbawalan ng paaralan ang kanilang mga estudyante na magpatato. Nagpakilala si So sa klase. Nang umupo siya, lumapit sa kanya ang isa niyang kaklase. Parang, leader siya ng isang gang sa classroom na iyon. Nakita at nanginginig na hindi siya pinansin. Galit sa kanya ang estudyanteng iyon. Nakita at tinitigan siya ng malamig. Pakiramdam ng estudyanteng iyon ay natalo siya. May isang estudyanteng may tato sa katawan na nanonood ng Sion. Dahil natalo ng Sion si Wion.